Sa libing ang kapatid at ina ni Emerson Lozano. Hindi lang daw nila tinuring na katiwala si Hernani, kundi parang miyembro na rin ng kanilang pamilya. Yung pagganap namin, no-win situation, ang hinahanap na lang namin, bangkay. Alam ko po yung naramdaman nila eh. Ayon sa mga Lozano, kung may maganda mang idinulot ang krimen, yun ay ang mas napalapit ang relasyon ng kanilang mga pamilya. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Sa ibang balita, naniniwala naman si Maguindanao Governor Esmael Mangudadato na marami pang lalantad na testigo sa sinasabing chainsaw massacre sa kanilang probinsya. Nagpapatrol, George Carino. Ang paghuhukay kahapon ay posibleng hindi una at huli para sa sinasabing mass grave ng umano'y chainsaw massacre sa lalawigan ng Maguindanao. Ayon kay Governor Esmael Mangudadato, noon pang November 2009 nang mangyari ang massacre sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Tulad nung 8 pinatay nila na massive ang paglibing. Pinagdidiskitahan na sabi, miyembro daw ng MILF. Pero kahit na miyembro, di naman dapat gikanan ng tao. Ang pamilya ang patuan ng pinagbibintangan sa likod ng chainsaw massacre. Kumpirmado ng PNP na hanggang ngayon may armas at kapangyarihan pa ang ilang miyembro ng pamilya ang patuan matapos masabat ng mga pulis kamakailan ang mga malalakas na kalibre ng baril mula sa mga gwardya ng munisipyo ng Datu Unsay. Maguindanao right now is under state of emergency, and that security guard already allowed 2 per VIP, and they are allowed post to post. By this time, dinala niya yung 8 gwardya doon sa Datu Unsay. Kaya plano ni Mangudadato humirit ng extension sa state of emergency kay Pangulong Aquino. Mamarapatin lang kay Pinoy na extend muna dito sa Maguindanao dahil nakita po natin na sangkatutak yung mga bodyguards nila. Umaasa naman ang gobernador na pagbibigyan ng Pangulo ang kanyang hiling. George Carino, Patrol ng Pilipino. Sumadsad sa assembly area ng People Power Monument sa EDSAng isang SUV kaninang madaling araw. Ang driver tulog na tulog sa sasakyan pero tumakas sa mga pulis ng mahimasmasan. Nagpapatrol si Shara Zambrano. Pasado alas 12 ng hating gabi ng datna ng news team ang mga miyembro ng QCPD Station 8 na binubusisi ang isang AUV na nakasadsad sa assembly area ng People Power Monument at bumangga pa ito sa isang barrier. Nang silipin ang loob ng sasakyan, naroroon ang driver pero tulog at hindi magising. Sa status niya yan, nakainom, sobrang antok, kaya nangyari sa kanya yan. Maya-maya dumating na ang mga kabarkada ng driver na nakilalang si Benigno D, 23 anyos. Nag-alala raw sila nang hindi dumating si D sa kanilang gimmick kaya hinanap nila si D. Pinigilan ng grupo na makausap ng media si D. Tuloy kahit ang investigador hindi rin siya nakausap pero nakipagkasundong magtutungo sila sa Camp Karingal para doon na lang magbigay ng pahayag. Yun nga lang maya-maya tumakas si D at kanyang mga kaibigan. Biglang nagkalasan. Hintayin po natin sila na mag-statement kung ano po yung allegation nila, bakit po sila tumakas. Kaninang alas 8 ng umaga, dumating na raw sa Camp Karingal si D. Paliwanag niya nakatulog lang daw siya kaya naganap ang aksidente. Tinanggap naman ito ng mga pulis kaya nagdesisyon silang huwag nang kasuhan si D. Shara Zambrano, Patrol ng Pilipino. Susunod! Suggested reference price ng gatas babaguhin na ng DTI dahil sa nakaambang pagtaas ng presyo. Pagsisimula ng Dinagyang Festival, umarangkada na! At UN Ambassador Casey Concepcion balik Pilipinas na matapos ang World Food Program mission sa Uganda, Africa. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.